ang ilahang canvassing functions dito sa joint committee. Kato nga joint committee, sila karon ang task to do the canvassing. Human sa pag-canvass ni ana, pirmahon ka na sa pagbotohan ka na o pirmahon ka na sa House of Representatives Speaker and sa Senate President. So, ana-ana sa rules na kinahanglan magpirma sila pareho to submit it to the plenary para i-adopt sa plenary before i-proclaim ang bagong presidente o ang bagong vice-presidente sa atong nasod. So, the rules provide na kinahanglan magpirma gayud ang Senate President o ang House Speaker, pero I don't think naman na murag i-hostage nila ang tibuok nasod kay dili lang sila gusto mo pirma kay kana lang for whatever reason, no? Of course, these are reasonable men. We're talking here about the President of the Senate and ang Speaker of the House of Representatives. Dili man ni sila mga tuntong tao na dili mo pirma tungod lang kay dili sila gusto mo pirma. Mga mature naman ug mga reasonable mga tao. Okay, Congressman Carlo Nograles, gikan sa imong kaugalingong panlantaw ba? Ang Kongreso ba sa ilang gilagkubang session o nagsilbi sa National Board of Canvassers, maka-proclaim ba sa maabot ka Presidente o Vice President o na umaabot ang Hunyo 30 tulo sa pagpakanaog usab o pagnaog ni Presidente Arroyo o Vice President De Castro sa poder? Mao kana ang ilahang commitment, no? But kana commitment nila assuming na walay nahitabong hocus-pocus diha sa mga dokumento na certificates of canvass. Kung walay hocus-pocus nganong ma-hostage maning atong pagproklamar sa presidente o vice-presidente. Kana lamang kung naay mga questionable na mga dokumento diha, medyo dito ta magkalangan-langan sa ato ang schedule, because as you remember, kung si Speaker Nograles pay gipa tubag ni ana, ingon siya na he wanted to finish this as early as June 4. Mao man gani iyang imbis na May 31 magsugod ang canvassing, 1 week earlier, May 24 niya gi-advance niya. May 24 kay gusto gyud siya na by June 4 makaproclaim na ta og presidente ug vice president. But of course, dunay mga questions, preliminary questions, and we cannot fault the congressmen and senators for asking these questions kay this will be the first time na nag-automated election ta. And kung unsa may gihisgutan diri sa joint committee, will become also kining murag magamit pud ni sa sunod na Congress if they choose to automate the elections also para dili na sige balik-balik. But it's always the first time. Pag first time gyud daghan gyud kay mga pangutana. So I don't foresee kung okay naman ang tanang mga documents, I don't foresee na ma-delay ang pag-proclaim natin ng President and Vice President. In fact, si Speaker Nograles ang mo'y nag-suggest na unahon usa nato kining overseas absentee voting. Kay para lang makita sa taong bayan, sa atong katawhan na nagsugod na gyud ang pag-canvass sa President and Vice President. Because for so long, how many days? For 3 days, they were discussing highly technical matters. No, kay automated election lagi. So, katong mga digital signature, kining nganong ang PCOS machine, dunay 256 million na registered voters, na naalaman ta sa 80 million voters, di ba? And then, na mga questions regarding sa kini mga mahitabo mga security features, nganong nawala ni mga security features. So, for 3 days, ginadiscuss ka ng mga highly technical mga matters. Si Speaker Nograles ang nagsuggest na, sige, kanang mga highly technical that only goes into kini mga electronically canvass results. So, tanaw no sa nato ni mga manual. Kining mano-mano na manual na certificates of canvass. So, giuna nila itong overseas absentee voting. So, karon nakakita na gyud ta na natapos na gyud nila ang 131 overseas absentee. And I think ang remaining na lang is about 140 more certificates of canvass. So medyo halfway na tayo. And if wala namang problema, kung natapos na, itubag ang tanang mga prejudicial questions, mga preliminary questions, I think tuloy-tuloy, pwede naman sila mag-canvass. And kung kinianlan na magpuyatan sila dito, na dili sila matulog, I think the congressmen and senators are up to it. Daghan naman mga nahitabo sa una na kinianlan nga matulog sila sa kadlawon, tapos nila hantod kadlawon, ginabuhat mo na sa mga congressmen o mga senators.
Congressman Carlo, ang mga dabuhin nyo, mabinantayon nga nagalantaw sa kasamtangang pagdungog no, sa Kongreso, ang gipanguluhan ni Congressman Locsin. Unsa bay kalahian sa pagdungog nga gipasiugdan ni Representative Locsin sa mga ginabuhat ni Speaker Nograles ug ni Senate President Enrile karon diha sa Kongreso, Congressman Carlo? Yung kang Congressman Locsin, mao kini ang Committee on Suffrage and Electoral Reforms. So they are conducting kining inquiry into the automated election system and kining nahitabo nga automated election last May 10. Because you have to remember na ang committee ni Locsin ang maoy nag-sponsor sa balaod na automated election. Ug kay sila ang nag-sponsor, ug natapos na ang election, they have to go back and see kung effective ba kini. They have to go back and see kung maayo ba ning automated election. And they have to go back and see kung unsay mga sayop, kung naa ba, kung unsay mga dili dapat buhaton, kung unsay mga nahitabo ug wala nahitabo, kay para makarecommend na pud sila sa sunod na Congress. Kung ipadayon ba nato ning atong automated election or dili. Kay kabalo karaf ang COMELEC karon human sa election sa May 10 nag-propose na pud sila na sa 2013 mag-automated election na pud ta. So kinihan lang nato mahibaw-an usa kung unsay mga na-violate na mga balaod, kung naabay na violate diha, kung naabay mga provisions in the law na wala gisunod sa COMELEC o sa Smartmatic, kay para mag-guide na po ang sunod na Congress. Okay. Pipila sa mga kritiko, no, sama ni Congressman Roy Logoles, mituki sa nahimong desisyon ni Representative Locsin nga mo pasiugda sa pakigsusi sa Kongreso kalabot nining giingong electoral fraud, no? O pagpanika sa piniliay tungod na matod pa sa kining nahuman naman ang termino sa 14th Congress karong Hunyo 30. Unsay imong ikasulti kalambigit nining maong panultion ni Roy Logoles Congressman Well, Carlo? sama sa akong giingon, kay ang 14th Congress ang maoy nag-sponsor ni ani sa balaod. niining automated election. Sila ang nagpapasar ni ini ug tungod nila nagkaroon kitag automated election. I think importante kining inquiry na ginahimo karon sa committee ni Locsin kay para dunay guidance na pod ang sunod na Congress, ang 15th Congress. Kay hisgutan na pod na. You have to remember, Raf, na kining atong 7 billion peso na budget. 11 billion actually ang budget, pero ang sa pagbidding 7 billion ang nidaog, which is Smartmatic. 7 billion ang proposed na kwarta na gamiton para ani. Sa 7 billion pesos na gigasto sa taong bayan, katong mga makina na gigamit natong PCOS machine, ato nang ibalik sa Smartmatic. It's not ours. Gihulam, rentado lang na siya. So, human sa election, May 10, human ang election. Ato na po ibalik na po nato ng mga PCOS machine dito sa Smartmatic. So, wala yung makinang nabilin din sa toa. So, karon balik na po sa 2013, mangutan na po, maghangyo na po ang COMELEC na mag-automated election na po ta. Pila na po ang budget, 7 billion na po, or 8 billion na po. Asa na po nato kung ano ang makina, etc. etc. But before we even go to that, tanaw no sa nato, kung nagmalampuson ba ang automated elections in 2010. Okay. Sa pagdungog nga gipangunahan ni Congressman Locsin, mitumaw ang taong nakamaskara og bilang gingandan kini Kuala Beer. Kuala Beer. Sa imong tan-aw, kinahanglan ba seryosohon ang maong alegasyon Congressman Carlo Nograles? Well, I'm a lawyer, no? And as a lawyer, lisod manggod dawaton ang testimonya sa usa ka tawo na dili magpaila. Lisod pod na dawaton ang testimonya sa usa ka tawo na dili ihatag ang iyang testimonya na under oath. Diba? So tungod kay nakamaskara ug under oath ka na, medyo dunay dakong question mark na kung kining gisulti ba ni Kuala Boy is tinuod ba gyud or kining gihimo lang na or pampalubog lang na sa istorya or gihimo ra na. But apart from kining Kuala Boy, if you listen closely sa committee hearings, daghan na ang mga nagtestimonya dito. And all of them are under oath, no? Like Ace Barbers, Governor Ace Barbers, Congresswoman Susano, si Manuling Morato,